Again mga ka-GC Tech, so paano magpalit ng Wiz ink pad ng Epson L3 110. Ayan, so ayan, nag-overflow na yung Wiz ink pad nya, no? Ayan, so ngayon papalitan natin ng bago. So ayan mga boss, mga pare ko, ay mga ka-GC Tech, nag-order tayo sa Shopee. Ayan, Shopee. Order tayo sa Shopee sa yung sponge lang yung kinuha natin. So mas mura lang to. At ayan, ilalagay ko sa description box yung link para puntahan nyo. Ano? So ayan. So bubuksan natin. So ayan, binuksan natin. So nag-order na ako ng dalawa. So isa lang yung gagamitin natin. Ayan. So ito yung sponge niya. Ito yung lalagay natin sa loob. So bago yon, alisin natin yung screw dito sa side, yung printer. Ito, alisin natin yung screw. No, naalis na natin yung screw. Ayan, itong side na to, i-slide lang natin para papunta sa likuran. Ano? Ayan, slide lang natin. Ayan. Basta na-slide na natin, ganyan yung itsura niya. So alisin mo lang ito. So ayan. At meron din yan screw dyan sa baba. So alisin natin yan. Ito. Kita nyo. Ito mga pare. Mga ka-GC Tech. Ayan. Alisin natin ito. Ayan. Then, ito naman, itong kulay puti na to, dito nakalagay yung sponge. So, ito yung lagayan ng Wiz ink pad. So, hatakin lang to natin palabas. Ano? Ito yung madumihan na yung kamay nyo paghatak nito kasi nag-overflow na. So gamit na lang kaya ng guantes. So hindi na ako gagamit ng guantes. So sa mga gusto nyo na malinis yung yung kamay nyo, hindi na dudumihan. So mag-guantes kayo, no. So yan. Yan siya. So masyadong puno na yung tank, Wiz ink tank nyo, no. Yung natatapon na. Ayan. So, ito mga ka-GC Tech. Kuha lang ko ng plastic at ito, lagay na natin dito. So, ayan siya. So, punong-puno. So, para malinisan to, punta lang kayo sa running water, para malinisan ito. Ayan. Ganun ang paglinis nito. So, mas mabilis maglinis yan kaysa pupunasan lang natin. So madami kakalat pa yung ink. So dito na lang sa running water, malinis na siya, tapos dry na lang natin. So ayan, da-dry natin sa malinis. Ayan, so malinis na siya. Dito natin ilalagay yung binili natin sponge. So ayan, lalagay na natin ito yung sponge. So itong may gitling na ito, so dito yan dapat. So ito dito, so ganyan yung position. So ganito ang gagawin natin. So ganito yung lagay natin. So ganyan dapat siya. Lagay nyo na. Once na lagay nyo na, so ito na siya. So babalik na natin siya dun sa dating nilalagyan. So bago yon, linisin natin muna itong kalat. Ano yung panglinis? So pwede kayong gumamit ng cotton or sa basahan na basa na tuyo, tapos tuyo na basahan. So ito mga ka-GC Tech, ginawa ko, gumawa ko ng basahan na basa, tapos tuyo na basahan din. So ayan, malinis na siya. Ngayon ilalagay na natin dito. Ayan, lalagay na natin ito. Yung position nito, ganito. Yung pagbalik, ayan. Ito. Ay, baliktad. So, ganito yung position natin. Kasi ito yung, dito yung kanyang position. Ayan. So, ganun lang. So,
Tapos, i-screw natin dito. Huwag mong kalimutan para hindi magtapon yung itong tank na to. Kailangan natin naka-screw ito. Screw natin. Ayan. Tapos, lalagay natin yung takip. So, ayan mga pare, mga ka-disc. Yung position kanina ay ganito. Ngayon, ilalagay nyo lang, tapos ipupush na naman siya balik. Ayan. Tapos, lalagay natin dito yung screw para hindi maalis yung takip. So, ayan. Nalagay na natin. So, ganun lang. Tapos na tayo. Tapos na tayo magpalit ng twist and pad ng Epson L3110. Ayan. Malinis na. So, ayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutan i-click yung like button and subscribe, and click na rin yung bell button para update ka sa aking mga tutorial pang gagawin. So, ayan. Thank you. Have a good day.